continue our topic. Generally, the minefield. Mauni ang mga posibleng delikado ng mga pagdesisyon sa ato ang kinabuhi nga mapiktuhan ang ato ang pamilya, including our families will be in danger. So kinahanglan aware ta o mabinantayon ta sa ato ang mga pagdesisyon. And even to the church, kinahanglan ang simbahan mabinantayon po sa iyang pagdesisyon para sa kaugmahon o kaayuhan para sa matag usa. Okay, so muna nga gi-encourage yung yawag ng matag usa, especially we are to read our Bible daily. That is our daily devotion. Okay, aron nga dili gyud ta mahimo nga dili na to hatagan og panahon si Satanas nga makakitag higayon. Pwede ta niyang luyahon, pwede ta niyang tintalon. Anytime si Satan mangita gyud og opportunity o chance nga unsa man chance nga dili ta makahimo sa pagsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. And by the way, as living in this world, ingon nga nabuhi ta o kinabuhi ta sa kalibutan, unsa gyud ay gitawag naton pinakadako nimo nga bili nganong gusto ka mabuhi o nganong nabuhi ka. Tapos kinahanglan masabtan pod nato ingon nga simbahan nga dunay value ang church. Dunay gitawag nga ginatinguha ang simbahan. Then the church core value must be like this. What's the word? Ang sa kulong nga value sa simbahan? Love. So ang church dili sa judgmental. Although nanay makita nato nga dunay sayop ang matag usa. Masayop ang matag usa. Tama? Because we are not perfect. Pero dili ta sa man judgmental nga sa mani mao na. We should be loving nga mahigugmaon nga inigsulti nato sa yaha. Dunay gugma. Although gibadlong nato mo sa katao diya sulod sa simbahan or kauban nato sa simbahan, pero gitawag siya nga mahigugmaon nga pagbadlong. Okay, it's because we are a loving church. Pag dili ka loving church, dili ka loving person, dili ka loving member of the church, para sa imo it's okay. Meron din dili sa simba. Okay? So muna nga, if you are a loving person, a loving church, o mahigugmaon nga klase sa tao, mag-uol gyud ka kung ang imong tapad dili nimo kuyog mo simba. Mag-uol gyud ka kung ang imong kauban sulod sa simbahan dili nimo makita hindi panahon ting simba. Nga naman, because you love him, imo siya gihigugma nga mas mapaduol siya o mas masuod siya sa atong buhi nga Dios. Okay? So, we always find a way, mo na nga naghatag ta og panahon o laing mga higayon nga mapasuod ta sa atong buhi nga Dios. It's not only Sunday. Kung atong makita ang ganyan announcement, we have our Tuesday ministry sa Manador. So, come in the church. Wala na mo ilain una-unahon nga asa na pitang sunod, schedule mo na. Dili ra gyud sa simbahan ta magtapok. So dili na mo malibog dito ilahang pastor, dito ilahang kuan, dito ilahang kuan. Every Tuesday we have here. Naata din sunod sa simbahan. So wala na angay kalipgan kung asa ko mo adto. Because what? God wants us to be more closer to Him. Gusto sa atong buhi nga Dios nga mahimo tang mas mosuod diha niya. Unya how? Mao na nga church offers any activities. Daghang mga activity nga gibuhat o gi-offer ang simbahan para mahimong mas masuod ta sa atong buhi nga Dios. Because kung kita-kita lang dili ta mahimong masuod diha sa atong buhi nga Dios if you alone. Okay? Ang pamaagi nga mahimong tang mas masuod sa atong buhi nga Dios is go to your room, sulod sa imong balay, amplihi mo ang Biblia o basaha. Okay? So kung naamoy mga pangutana o kalibog diha sa Biblia o sa pulong sa Dios, anhi pagka Martes, kaya ron imong mapangutana dinhi sa atong pastor o matagan ka og katinawan sa imong mga kalibog diha sa pulong sa Dios. Then we have Wednesday.
And planning to have sa Thursday nga mas palit na siya for planning pa. Mas palit for women and for men alone. Kanang mabahin yun nga mga kung bana na poros, kung asawa na poros. Para nga doon na po sila doon na gitawag nga privacy talking ang asawa o kang bana. Okay? So pagka Thursday at Friday, we have also a scheduled Bible study. Okay? So if you cannot come on Tuesday and Wednesday, you can come on Friday. Dito tapos magtapok sa panimalay ni Bining. Aron nga madasig una ang tagtungod sa panimalay, ikaduha daghan pud ang makakita ng mga silingan nga daghan gid sila nagtinabangan sila nagasinabot gid sila. Okay? And we have also Bible study sa Albico. Okay? So muna ginapahibalo nato because the church core values is love, mahigugmaon. Kaya kung mahigugmaon ka nga wala kay pagtagad o pakialam sa any activities nga gihatag sa tungkuhi nga Dios pinaagi sa simbahan, you're no longer a loving person. Nagsugod na ka, labing gihapon, nagsugod na ka higugma sa imuhang kaugalingon. Now, wala ko nagingon nga pang-absent mo sa inyong trabaho para maka-appeal mo sa tanang activity sa simbahan. So, kung kihatagan tag chances sa itong buhay nga Diyos nga, tsansa o pribilhiyo nga every week, natay Sunday, natay Tuesday, natay Wednesday, natay Friday, natay Saturday. So, the church core value should be love. Number one, letter L, it should be love God, then love others. Kung nahigugma ka sa Diyos, ang resulta na mahigugmaon ka sa imuhang isig ka tao. Dili pwede nga maayo ka sa itong buhay nga Diyos, praise the Lord, amen, hallelujah. Pero pagkatubag mo sa imong higsoon, ipasaylo natin ka, pero palihog, ayaw lang padoon na ako ha. Is that right? Tama ba na sa klase nga paghigugma? Unya kung mahigugma ta, balik-balikon pag yun na to, subayon pag yun na to itong mga sauna. Gisubay pa ba sa Ginoo kung unsay sala na to sauna? Wala na, gikalimtan na sa Diyos. Kung unsay nahimo na to karon nga sala, mauna yung panahon, maura po na yung mga butanga nga gibadlong ta sa atong buhi nga Diyos. Kurbora pa ng mga panahon na nga, gitagaan tagpagtagad nga badlungon ta sa atong buhi nga Diyos. So if you love God, you can love others. Kaya ni mo higugma ang matag usa, walay pili, Kristohanon man o dili, palaaway man sa imo o dili, nangaway man na nimo wala, kaya nimo nang higugmaon. Remember this, ingon si Jesus Christ, minganhi ko sa kalibutan, dili para sa mga mataron, kundi para sa mga makasasala. Our lives is not only for ang atong kinabuhi, dili lang para sa atong mga kauban diya sulod sa simbahan. Para po sa mga tao nga saman, walay interes sa pulong sa Dios. Aron nga pag-abot sa panahon, doon na sila interes sa pagsunod o pagbuhat sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ilagay yung siya, if you love God, you can obey, maimong masunod ang pulong sa Dios. That's where it's very hard. Lisod kayo ni Balansihon nga may gata lang, na ako'y pagtuo, pero wala kay sunod-sunod sa pulong sa Ginoo. Na kay pagtuo, pero dili ka makasimbay ng Domingo. Sa to ang sa imuhang kaugalingon nga balanse, pamalanse. Tinod na klase nga paghigugma sa Ginoo kung dili ka kasunod sa iyang gusto. Tinuod ba na klase nga pagtuo kung dili ka kasunod sa iyang kabubuton, sa iyang gusto? Obey God's word and appointed authorities. Hindi ba? Kisa mo na appointed authorities, kung dito ka sa gobyerno, mauna ato ang mga politiko. Then, kung dili sila bubuhat sa ilang responsibilidad, ingon ka politiko, manubag yun sila sa Ginoo. Ingon ang Diyos, ngayon saman, sa Colossians, kamong mga ulipon, magsunod, mahimo mong manununod, kung unsa ang gimando ngadto sa inyong agalon. Ikaw po agalon, authorities, mahimo kang mapinanggaon ngadto sa imong ulipon.
Okay, diya sulod sa atong church, we have our church leaders. That is our appointed authorities. That is God's appointed authorities. Mauna silang mga tawhanan. And letter B, that is volunteer. It's not only to volunteer ourselves, dili lang kaya akong kagalingon, ako'y voluntaryo nga, mato ko sa simbahan, musimba, malikod, musimba, mamati. Mato ko sa simbahan, kayo saman, gusto ko mukanta. That is talent. I-volunteer na ako ang money. Nga, bisag dili ko, suklian o bayran, balik sa Ginoo, it's okay. It's not only time. Mabitaw nang gigamit sa Dios, gipahinumduman niya, ang pinakalabaw nga sugo sa tanan, higugmaa ang Dios sa tibok nimo. Kasing-kasing, huna-huna, kusog og sa tibok mo, kanan. Because we are representing or we are presenting or kanang ginatugyan nato ang atong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios. That is the word volunteer. So kung kinahanglan pa ka pugson, volunteer din. That's why ang term na to is invite. Ato ta sa simbahan, sinula kay buhaton. Apil ta sa Diyos Day, kasi sinula kay dili ka busy ana. O bisag busy ka, pwede tagay higayon anang Domingo o Martes o Miyerkules. Because we are volunteering ourselves. Atong padala ato ang kaugalingon para diya sa atong buhi nga Dios. Atong kinabuhi, treasure, it includes money, everything, treasure that is valuable sa ato ang kaugalingon. Maybe imuhang gadget, imuhang cellphone, imuhang laptop, or unsa pa, imuhang mixer, imuhang sound system, pwede di mo ipagtan sa simbahan. Di ba? Imong instrument, that is treasure. Imuhang tingog, imuhang talent, imuhang time. Kapoy man ko, Lord. Imagine ka kung si Lord kapoy yun sa imuha. Kaginhawa pa ka? What if God? What if lang? Kung tumago na to ang Diyos, gikapoy ko, Lord, kay gikan ko trabaho, gikan ko eskwela, stress kayo ko, Lord. Pag si Jesus kaha ang kapoyon sa imuha, what do you think? Magkaginhawa pa tayo. Di ba? Kaya ang last letter is, if we are volunteering, we need to volunteer our family. Engage the family. Okay, sa man. Ayaw volunteer nga ikaw lang. Dapat tibuok pamilya. Gano'n man. Okay? Aron, ang tibuok pamilya, may mong ma-enjoy sa to ang kinabuhi. That's why, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, last week kung sa ato ang topic gani? Stop. Grabe. Being materialism will teach us, grabe, ang pagka-materialistic, mutudlo nato sa pagka-dalo. Dalo og oras, dalo sa talent, dalo sa treasure, dalo sa ato ang kinabuhi. Atong kinadalo sa atong buhi nga Dios. But that is materialistic. And this time, ato na is about entitlement or entitleitis. Grabe, naghanang sakit no? O itong una sa ito sakit, wrong relationship, dayon bad choices. Sa ito, nahinom na ba mo? Excuse-itis, immoralities, immediatitis, grabe, quititis, naghanang nagsakit. Wala pa mo nagsakit siya. Atong dungagan ninyo atong dungagan ning sakita. Ilang taon na to kasi naata ani. Okay? That's why gipahinumduman ta nga ani nga mga pagpahinumdum sa pulong sa atong buhi nga Dios. Usa, this is a kind of sakit, entitleitis. Kini usa ka espirituhanon nga sakit, diin ang usa ka tawo nagtuo nga ang mga pribilehiyo mga katungod. Kanang privilege nimo, nagtuo ka nga ako ni katungod. Okay? Somewhat like later on. O kang benepisyo, ipaabot ingon nga usa ka butang nga insakto or tama.
Yeah, you are always waiting sa benefits. You are always looking for benefits. Mabitaw nang nga na inig manarbaho. Oh, dun sa may nasa pagpanarbaho. Gusto siya nga after 6 months, daan siya benepisyo. Diba? Yan naman. Eh, yung pagtrabaho, katungod na niya. No, it's not. Dili na niya mo katungod ang pagtrabaho. Sample na to. Katungod ba nimo ang makalisensya o dili? Driving license. Dili na to na katungod nga makalisensya ta. It is only privilege nga makabaton ka og lisensya. Ang pag-imo ng himuon nga sa man, ang imong pribilehyo mahimo nimong katungdanan or obligation. That's the point sa man. You will be inagsugod na ka sa word nga entitleitis. Diba? So, bantay ta ani nga klase sa kinaiya or sakit basid na ata ani. Okay? So, symptoms of entitleitis. Most of us, especially mga batanon, no participation of course. Ano mo na siya, dili ganahan mo trabaho. Anak, good ko. Magulang, good ko. No, not thankful. Dili man pasalamaton. Ako ko'y nagbuhat, ako ko'y nag-exercise, walang nakabuhat ako ni. Ako'y nag-study, ako'y nag-tune, ako'y nag-wali, manang, ako'y nagtudlo nila, ako'y nagtudlo ani, ako'y nagbuhat ana. Not thankful. Rules don't apply. Manay mga balaod nga dili ma-apply. Mabitaw na nga well yun dapat ang mga public servants na to in applying the rules and regulation. Laziness. Kung sa pag yun, I want it now. Gusto na ko naadayon karon. Di ba? Kasagaran ng naanani prone kayo ang mga batanon. So, I'm not telling nga kining mga hamtong adult. Kuha na, kinang exempted na tali. I want it because everyone else has it. Gusto na ko kay ang uban, dapat sila. Okay? I expect others to fix my problems. Symptoms of entitleitis. I want happiness on my way. Isa'y naka-inumdum sa kanta nga My Way. Ang hinumduman ng ako ang last person sa kanta, I did it my way. Ano ba? Nakadugog tanan. Tanan nga iyang kalipay, tanan niyang gusto, tanan niyang gusto maangkon o mabatunan o himuon. Ang last phrase sa lyrics kay, I did it my way. Nakahinumdum pa mo sa ato ang identity in Christ, identities. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. Di ba? So we should not be living sa dili ta magkinabuhi sa I did it my way. Ay, so okay mo kanta nga. Kung kanan mo kanta o I did it my way. Okay siguro na. Kanta mo ito na. Pero okay ta. Kung ganahan ta mo kanta na. So, identification is what? It should be, we are identified with Christ. Muna nga sunod ang sumpay sa Galatians 2:20. Busa ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon, akong gikinabuhi sa pagtuo diha sa anak sa Dios nga mitugyan sa iya kaugalingon. That means to say, ato pang itugyan ang atong kinabuhi diha sa tunggoy ng Dios. And it is only in Jesus Christ. Ayaw itugyan sa bisan kinsa ang imong kinabuhi. Kay pag itugyan nimo na sa bisan kinsa ang imong kinabuhi, I'm pretty sure and 100% mapakyas yun ka sa imong pagkinabuhi. So in short, ang entitleitis is like this. You want to be treated as a special someone
to others because you deserve. Deserve na ko ni. So, sa laing mga term, I deserve more. O, entitleitis. Wala siya. Deserve na ko ni. Okay? Dahil hindi nga pagay siya, what we think we are inherited to. Mga huna-huna na ito nga, pwede na ito nga inherited ta. Entitled ta, I mean. What we think we are entitled to. Kanang pwede na ito nga madawat o maangkon. Gusto na ko nga naa ko, anak. Number one, inheritance. Dapat ako'y magulang, ako'y anak, ako'y kanang na ako ani. Ako'y una. Tapos, sunod, promotion or bonus. Dapat na ako ani promotion o bonus, kaya lang katuig natin eh. Sakit na siya, symptoms na siya nga, entitleitis. Happiness! Kinahanglan, malipay lang yun ang kinabi nga Kristohanon. Entitleitis na siya. Kaya gihuna-huna na ito nga ang kinabuhi nga Kristohanon, kalipay poros. No, it's not. We are not exempted. Dili ta exempted sa kinabuhi nga pagsulay o kalisdanan. Kay si Satanas, maningkamot po nimo. Dili sa maningkamot atong tao nga walay pagtagan sa gusto sa Dios. Ang paningkamutan ni Satanas nga maluya kanang tapad nimo lang tawa. Naluya na wala. Maunay paningkamutan ni Satanas nga maluya mo na nga dapat ikaw mag-uol ka kung ang imong lingkunanan karon kanang imong tapad datong Domingo wala na sa imong tapad karon. Kay maningkamot gid si Satanas mangitag paagi nga maluya na siya. So you are not exempted. Latest tech gadgets deserve na kundi. Singles need partner kung kinahanglanan bitaw nga kanang nakita sa ni Lord nga kinahanglanan ni mong partner tagaan ka sa Ginoo. Wala pa ka. Sa mga single, kung kinahanglan nga paminyon ka sa Ginoo bisag dili ka mangayo, paminyo gyud ka. Sabon, gusto na ko high-paying job. Okay, all around good ko. Ako na yung pastor, ako pa yung keyboard, kanta pa ko, bass pa ko, balhin naman ko na sa gitara. High-paying job. Ako na tanan, ako yung driver, ako yung truckman, ako pag-mekaniko. I want high-paying job. Entitleitis. Trouble-free life. Okay, fast, free and fast. Wi-Fi. Kung sa maling Wi-Fi rin sa Pilipinas ay, di ba? Nagbayad tagmahal kung yung Wi-Fi. Tuyo pa. I deserve this. Travel. Mabakasyon. Somewhat like, kasi purpose din mo, ganong deserve din mo na. Or happy family. Naghagog ko ba yun, pero really happy ako family. I deserve happy family. That's the term. I deserve more. Gusto na to nga, deserve ta. You know what? Wala may deserving na to. What may angayan na to? Dagway pa lang na to daan. Angayan ba ta pagkamatyan ni Jesus Christ? Inay matapad. Angayan ba pagkamatyan ni Jesus Christ? Doon tayo yan, no? Ito. Dili ay, kamakasasala ning dagway na to. Pagkamatyan ta ni Jesus Christ. Angay ba ta higugmaon sa Ginoo? Dili. At the first place, walay nakasabot o naninguha sa kabubuton sa Dios kay ang tanan nakasala. But because of the love of Jesus Christ, tungod lang gid sa gugma sa atong buhi nga Dios, maunang baton ta o kaluwasan, gugma, kaluoy, sa medyo panalangin, protection, provision, and so many things that Jesus Christ did and gave to us. Daghan kayong gibuhat ang Diyos para nimo, para nato, nga dili ta deserve. Una nga away kabar barang pabinantayan ta sa I deserve more. Just like this. Mauna, ay kung makaporta, tayo ng gasto. Ngayon tayo deserve ko ni. Kaya pagkahurot sa kwarta, nang hinugtog
Unsa daw? Mauni. Pag magkakwarta, bubalindayon ka. Ang sa term na to? Deserve na ko ni pagmurot sa kwarta ng hinoktok ay na yung tapat. Deserve di mo na. Usay, pasulon mo na to ang Ginoo. Lord, Ginoo, huwag mo kay kwarta. Remember this. Itagaan tag saktong kahibalo sa Dios kung saan paggamit aron nga mapahimusdan nato. That's why to be aware of entitlement or entitleitis, unsa daw ang kinaya nato, supposed to be grateful. Unsa man na siyang be grateful? Mapasalamaton. Di ba? Pag we are, I deserve more. Oh. Pag gamiton na itong entitleitis, just like this, pag ang atong privilege will be rights, it will become obligation. Tingnan natin. Sample. Obligado na pamilya. Obligado na imuhang panang I deserve more. I deserve flowers. I deserve chocolates. I deserve dapat imong ulutuan. Imong higugma. I deserve. Because I am your wife. Si husband po niko, I deserve more. Kinahanglan imong laban o salina. Imong servisyo tanan. I deserve more. That is entitleitis. Huwag anak po, nabang nila mo. Ako'y magulang. That is entitleitis. Ako na lang sige kasama. Ikaw naman pinagpabadlong, lisod mo ka sa tanto malayapin. Mga biyanay sayap sa mga gibiganan sa una. Ang manghod mo ay nasayap, kinsay kasamaan. Ikaw ang magulang. Horot pag yun, gigas pinamulangan hangtod sa kinamamuran. Kung kinsa lang ang involved. That's why si Lord be grateful. Look at this. What's the meaning sa CPR? What is CPR? CPR is, sa medical term, is cardiopulmonary resuscitation. Sa ito ang term na, para magdili maglisod, lips to lips, mouth to mouth resuscitation. Pero si Lord, sa ito, tinaapoy CPR si Lord sa ito So we should not be entitled like this. We will be grateful. Number one, count your blessings. Do not compare. Ayaw ikumpara. May man to si Kuan. Kaysa na ko. May man to si Kuan. You are having or starting entitleitis. Ayaw pangumpara. Nga, dili man ta parehas na nun. I do not compare myself to Dili na ko pili ko para akong kagalingon sa inyo may mito siya kay dito siya ako kalimon. No. You're starting what? Entitleitis. Dili na ka grateful. Dili na ka mapasalamatan. Do not compare. Count your blessings. Positive perspective. So ano ang positive perspective? Na may pagsulay, na may problema, positive lang sa kinabuhi. Ang term sa mga modern term, ito sila good vibes. Sa kanang mabaw pag yun, happy lang. Bisag nagka-problema. Bisag na kay utang mayroon nun, happy lang. Panin kamot, aron ka sa man. Ma-provide ang gikinahanglan o mabayaran. Positive perspective. Dili ito negatibo. Kitagaan din. Alaritan, nihatag ang idea imo ang anak. Ay, dili! Anak ka. Ako ang ginikanan. Dapat ako ang masunod. That is what? Entitleitis. Positive perspective. Wala. Si Lord, kanang dili man good KJ si Lord. Pitagaan din ang kagawasan. Pero ipahinamdaman ta ni Lord. In letter R is recipient of grace. Igo ra kita nagdawat og grasya sa atong buhi ni Dios. That's why surrender our rights. Kung pagkabana, Lord, kung dili mo luto ako ang asawa o pagkaon, it's okay. Bisan, tawag na,
Kami pang Lord, it's okay. Kung dili siya may walang I love you, it's okay. Okay ra po, dili ko masakitan, Lord. Ingon si Lord, surrender your rights. Pero please naman, ayaw sugot nga sa man. Habang buhay walang I love you. Ha? Ikaw ba na kung mulakaw ka sa imong balay, mato ka sa trabaho, ayaw paningkamot yun, yung mukis ka sa imong asawa. Kaya ingon ang science, kissing your wife before you go will make your life longer. Oh. Ingon ang science nga pagtuon, mas taas ko no ang kinabuhi sa bana kung mukis yadaan siya ang asawa ay ha siya mulakaw. Kaya bigyan mo rin itong asawa, huwag ang pagod, Lord. Pero dili mukis, niya naglalis pag yan, basta ko panol. Okay? So recipient of grace, surrender your rights. Ingat si Lord in 1 Thessalonians 5:18, pagpasalamat ka mo sa kano sa tamang pasalamat? Tanang higayon, so meaning to say problems, problema pagsulay o mga kadaugan, dapat, kung saan? Pasalamatan. Excuse me. Nana po di babagsak ko. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alam ka ninyo. This is what God's will ang makamauta mo pasalamat sa tanang higayon. Usahay ang tao magpasalamat lang ko. Unsa man? Kung maayo or pabor sa iya, pag dili pabor, dili sa kabalo mo. Pasalamat. 1 Thessalonians, ipahinumduman sila sa mga believers sa Ephesians sa tanang higayon. Unsa daw? Magpasalamat ka mo ngadto sa Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang diha sa ngalan sa atong Ginoo Hesukristo. Di ba? Isa may nagpasalamat ninyo nga wala na may kwarta. Wala. Kisa'y nagpasalamat ninyo nga napa mo'y bayro ng utang. Wala. Kabalo ka, mabag kasultihan pero regreduado lang. It's okay. Have you tried nag-utang, Lord? Wala na dyan kay kwarta, Lord. Din ako may utang sa Lord. Di ba? In Psalms 35 verse 18, unya magpasalamat ako kanimo diha sa dako nga katilingban dahigon ko ikaw taliwala sa daghang katawhan. Meaning to say ang pagpasalamat mga igsoon, this is public. Ang pagkamapasalamaton is not selfish, public. Diba? Daghan ang makakita o makapamatuod sa imong kinabuhi nga mapasalamaton ka. Sa Matthew chapter 20 verse 1, kaya ning harian sa langit sama sa usa ka tawo nga pangulo sa panimalay nga milakaw sa iyo sa kabuntagon aron pagpangita sa mga mamumuo or trabahante alang sa iyang parasan. Sa nagkasabot na siya o ang mga mamumuo nga tagsa ka denaryo ang ilang suhol matag adlaw gipadto niya sila sa iyang parasan. So kani verse 1 nilakaw ang tagiya sa parasan or tagiya sa yuta. Tapos, paglakaw niya sa unahan, nakita siya tao. O sige, matawag na ito, denaryo. Sa Pilipinas na lang. Pila ang minimum wage sa Pilipinas? Minimum wage din sa region 9. Pila? That is 400. Okay, sige ang ingon. Tagaan ka na ko og 400 kada adlaw sa imong sugol. Ipadto na sa katrabaho. Padayon ta. Sa ikasiyang matag na sa buntag, alas 9. Kani nga oras, ato ani nga oras dinhi sa Pilipinas. Kay kung oras ni siya sa Israelites, dili ni siya 9 o'clock. Ang pagkasulti ani is sa ikatulo. At the third hour, or alas 3, lahi man ang oras nila dito sa Israel kaysa ato din. So kani nga oras ato ani. Sa ikasiyam na takna alas 9 samtang naglakaw siya nakita niya nga sa merkado ang lain pa nga mga walay buhat
ug siya mingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan, ug suhulan ko kamo ug igo. Usa na ngadto sila. So pila to? 400 per day. Sa dihang pinakaw na usab siya og sa untong tutok, okay. Alas 12. Lakaw na po siya. Sa ikatulong atak na o sa ikatulong atak na sa hapon hangtod alas 3. Mao gihapon ang iyang gihimo. Nakakita siya og tao, ipatrabaho niya, isapon sila sweldoan og pila 400. Di maano ha? O sa hapit na may kalimang atak na sa hapon, siya milakaw og iyang nakita ang uban pagayod nga nagtindog sa ug siya mingon kanila, anong nagtindog man kamo? Dinhi nga walay mga buhat sa tibuok adlaw, samot like mga tambay ning mga tawhanan. Ayon, sa isabot nila, magmingon sila kaniya kay wala may bisuhon ka na mo, ug siya mingon kanila, mangadto usab kamo sa parasan. So nanarbaho. Karon, bili na ta. O sa pagkakilom-kilom na, ang tagiya sa parasan mingon sa iyang piniyalan. Tawagan na ang mga mumuo or trabahante ug ihatag kanila ang ilang mga suhol sa mga naulahi hangtod sa mga nauna. Kabantay mo kinsay giuna. Kinsay giuna. Ang naulahi. Na purpose na sa Matthew chapter 19 sa last verse, kung nakabasa na mo sa inyong devotion, ingon si Lord, dunay mga nauna nga maulahi ug dunay mga naulahi nga nauna. O nanay connection ang duha. So karon gipatawag na. Pila ilahang sabot? 400 ang adlaw. Sa pagduol na sa mga gisulan sa mga ikalimang atak na katong hapon na bitaw, di ba na hapon ang nahay ang matag ko sa kanila nakadawat og usa ka. Nagpila na daw nila sa tuwa nga kuan? Sweldo 400. Kung sa oras sila ni trabaho? Hapon. Sa pagdool sa mga nauna, nagdahom sila nga makadawat og labaw. Ako unang gitrabaho mga sa oras na to? Alas 9. Takot din yan po alas 9 gigugon. Sa sunod, papanang mata ko sa kanila, nakadawat og tagsa ka, pila? 400 pesos. Pag ngadto sa kanila, mitubag siya og nag-ingon, higala. Wala ako manglupig kanimo. Ngano, balik ta. Bago niabot sa verse 13, kadtong nagtrabaho alas 9, alas 12, alas 3, nang reklamo. Dili sila mapasalamaton. Usahay, inana ta. Reklamador, dili ta mapasalamaton. Di ba sa isabot nila, tagaan ka na ko? Dawata. O dawata ang imo og lakaw. Akong pagbuot, kahatagan kining naulahi, sama sa akong paghatag kanimo. Meaning to say, pili ba ko pwede mahimong manggihatagon? Di ba? Dili man ta parehas. Kung nag-ingon nga, mahiman to siya. Dili ta parehas og kahimtang. So you cannot compare, dili mo pwede ikumpara ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Muna kung unsay gihatag sa Dios sa imong karon, pasalamati. Manalangin problema og pagsulay, kinahanglan ka maunta mo. Pasalamat. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong mga kabtangan sumala sa akong kabubuton o imo ba di ay akong pagbagot-butan tungod sa akong pagkamangihatagon. Somewhat like we are like this parehas tani mga tawhana nga reklamador. Nga man, nagreklamo to sa Ginoo. Di ba? Katungod sa Dios, it is God's right nga mohatag. It is God's will nga man ang paghatag. Ang atuwa lang is kamautan mo pasalamat kung unsay gihatag sa Dios.
tapos mugawas na gani atong entitleditis, ako dapat na kay pastor ko. Kani nga term, dito lang ta magpaampo ni pastor kay pastor ba to siya? Ha? Now, ako question sa inyo ha. Unsa day kalainan sa Jesus Christ nga inyong gialagaran o sa Jesus Christ nga ako ang gialagaran? Kung anak mo sa Dios, unsay kalainan sa inyong pagkaanak sa Dios o pagkaanak nako? Namingon mo na, may mga to si pastor kay suod. Ay, di mo suod ni Jesus Christ? Diba? Somewhat like, nagsugod na ta sa kinaiya o sa sakit nga, entitleditis. Ganuman, dili ta mapasalamatan sa Diyos. So what kung dili to kung Lord ako ang pagampo? It's not the right time. Maybe it's not siguro dili siya mao ang pagampo o dili mao ako ang giampo. That's the reason why wala paghatag ni Lord. Or maybe dili siya makatabang man ako. Lord, pabito kung last time, ingat ang prayer niya na, Lord, kung hatagan ko nimo, ayaw ng sobra, sa stop grabbing, di ba, ayaw ng sobra, ayaw ko ng kulang, kay basi Lord, kung sobra, malimot na ko nimo, kay nang hinubra akong panalangin, basi po Lord, kung kulang, mutalikod na ko nimo, kay kulang akong panalangin, Lord, kanang insakto lang. Ani nga verse, or ani nga chapter mga igsoon, gitudluan tani sa atong buhay nga Dios. How to differentiate expectation versus reality. Diba? Somewhat like, sa atong expectation is taas kayo. Kay pastor good to siya. Kay leader good to siya. Kay singer good to siya. Kay nauna good to siya sa simbahan. Kay daghan kita mga expectation. Mauna nga sa man. Dili ta grateful. Dili ta mapasalamaton. Kay ginalantaw na to sa title niya. So kung ginalantaw na to sa title ng tawhana, o sa nabuhat ng tawhana, ikaw po sa imong kagalingon nagsugod na kaani nga sakit. Entitleditis. Okay? So, ang tudlo ni Lord sa tuwa nga chapter, ani atong lesson karon, beware of entitlement, be grateful. Paunsa daw? Sige, everybody read. Increase your appreciation, lower your expectation. Pananglitan, sampo na to, nagluto ang imuhang asawa sa balay ng pagkaon. Sundaan, kung hindi man gani kayo pag maayo pagtimpla, ayaw pag-expect nga lamig kaya ang giluto. That's one time ingon ko ni Jenisel nga, mo kung kung pwede sa sunod, ayaw lang kayo kanang lamig ang lasa. Ingon din siya nga, wala din lamig ako ang giluto. Wala ko nag-ingon nga, wala yung lamig mong giluto. Ang point na Chris, ayaw kay lamig ang lasa. Kay base nun niya, maanag na ta, ang unang maigo sa to ang organ sa itong lawas is our kidney. That's why, ingon ko nga, ayaw tamisa or lamiapag luto. Yung tama-tama lang. Matilawan ni mong kataba, matilawan ko ni mong katamis gamay, kaparat gamay, that's okay. Wala na ko ilaing ipangayo sa imong pagluto. Basta malipayon ka na luto, lamig na para na ko. Siya mismo naka-observe na. Basta magluto na siya, murag ka nang inig-slice sa lamas, murag malahos ng papi, inig-slice ng tataran. Gawas ako. Gawas ako. Then, ayan ako mabalik. Pag ayan ako mukha, pag smiling face na, malipayon na siya. So, I can lower that's not my way. Kung mga pamaagi na ko, nga ako ipangayon sa Diyos. Kaya kung sabay ko niya kaon, nga nagmukot siya, di ba ko ka-appreciate sa iyang giluto? Sa kuning luto nga may lamig.
Lord, mula ka sa ko, Lord. Inigbalik na ko, Lord, dahil ako tagahiro. So I can mapaubos na ako ang expectation. Ang tao, taas kay expectation. Ikaw, Christian, do not expect higher. Ikaw nga Kristohanon, ayaw kapag-expect nga ma-perfect na ni Langgi, ma-perfect ni Gabini, ma-perfect ni Guyarbe, ma-perfect sa mga asawa, ma-perfect sa music team. No, it's not. Mabitaw na ingon ko sa music team sa pag-practice nila. Kung dili nato makopya ang music, then it's okay. Dili man kita sila. Dili ta parehas nila. What the point is, I'm telling them, ako gusto ni sila nga, pagtugtog nga, malipayon, okay kasing-kasing. Bisag dili parehas sa music, ko'y problema na. Kung dili mo masunod ang gihatag ka suggestion, it's okay. Kung nakita nimo nga, murag nindot ang imong suggestion, imong pagtugtog sa ako ang gisuggest, then it's okay. It's your heartily nga sa man, kanang mo na imong paghatag og kalipay sa tunggoy nga Dios. Una nga, ikaw mag-asawa, do not expect higher than from your husband. Kaya kung mag-expect ka higher from your husband, wala, expectation will be an obligation. Kinahanglan, tagaan ko nimo pagwapa, tagaan ko nimo bulak, tagaan mo everything I deserve. Entitleditis. Diba? Children, the same way. Entitleditis. Dapat palitan ko nimo iPhone, ma. Kay first honor ko. First honor. Diba? And somewhat like basin nagsugod na taan ang klase nga kinaiya. Unya, wala lang na ito nabantayan. I deserve more. Kung sa kanya ang entitleditis, deserve na ko ni. Klase na siya nasakit sa ito ang kinabuhi. Deserve na ko ni. Walay deserve na to sa love ni Jesus Christ. Walay deserve na to sa kaluwasan ng gibuhat ni Jesus Christ. But Jesus Christ what? He lowered His expectation. Oh, nakahibalo na si Jesus Christ, nilili ka mo simba pagka-Domingo. Nang lower ba si Jesus Christ mo? Wala! Kabalo na si Jesus Christ, nilili ka mo ato pagka-Tuesday. Nang lower ba si Jesus Christ mo? Kabalo si Jesus Christ, nilili ka mo simba pagka-Wednesday. Nang lower ba si Jesus Christ mo? Wala! Still, Jesus Christ reminded us what? Ngayon sa man, He still appreciate the things, sa tawag sa appreciation niya rin. Gipasinunggan, gihapon niya. Gihapon gidawat ang mga butang na maayo ni kong gibuhat para niya. Wala niya i-reject. Ay, wala makatong Domingo, dili lang. Wala katong kuwan, dili lang. Wala makibasa-basa sa Bible, dili lang. No, God still accepted everything that is for His glory nga i-offer na to. Diba? So, increase your appreciation and lower your expectation. One time last Sunday, I saw something cooking. Then, kay ko nga dilig yun kayo niya talent ang magluto. Nasa kong una-una, kung naalam ko dito, nagkakaon ko. Ako, feel ako, lamig yun kayo. Kaso kay wala man ko. Yawan ako inapsan, bisang bahaw, nahurot yun. Diba? So, reminder ni Lord, increase your appreciation, lower your expectation. So, how to be grateful? Count your blessings. Iha pa. Sunod sa kadlaw, pag-ihap daw, pulo ka panalangin. Starting today, hindi ko ulit na to. Starting this time, sa iyong lilingkuran, pag-ihap daw, pulo ka mga panalangin. Sugod ka ron. Okay? Umabot pagpulo. Asa kayo mas daghan mo maihap? Expectation o appreciation? It's perspective. Increase your appreciation, lower your expectation. Recipient,
igo na ta nagdamot og grasya sa Dios. Surrender your rights. Oh, we will try. Atong sulayan ha. Kung naabata ng CPR, number 1, are you thankful to this? Food. 800 million are malnourished. Wala saktong kaon. 22,000 children die daily. Ang sa hinungdan, kay wala sila saktong pagkaon. Ikaw, nagpasalamat ka na nagsudan kay bulan? Nagsudan kay uwilog toyo? Uwilog asin? Ha? Kung ka, nakakaon kang dugot? Kakaon kang bahaw? Kani ka, sunod. Water. Sa kalibutan, 2.5 billion or 30% lack sanitary condition and clean water. Imagine ka kung magsiyar, way tubig. Pasalamat ka, may nakasiar pa ka. Nakapupo pa ka kaysa daghang pamagi nga kanang sanitary makahinlo. Ang uban, maglison. Nagpasalamat ka sa tubig nga huwag inom. Inita ko dali ay. Ito kagahapon, bitiplahan ko sa tubig sunog. Kanilang imuha hatso ko. Imutan na sa ganong wala na yung ina. Kung basta hatso ko, hindi na pamasok. Pag igaw na ito, may gano'n niya, kag ganong nila ka. Makatawag na kung ako, mingaw mama. Makatawag mo rin ako, ro'oy imo. Kung bantay ko, init-init pag yun. Ginala na ko sa gawas, kitakluban, bugnaw-bugnaw sa kanya. Pag bugnaw, rin sa higom, lamig yun kayo. Simple nga mga butang sa ito ang kinabuhi. How about this? Electricity. Nakasulay ka pagpasalamat nga ang imuhang sulat sa balay. Kanang tingkaro or kanila. Kailan mo sa tingkaro? Sulok. Katong botilya, dahil mo tangang pabilo, nahiga sa sulok. Ang uban, wag yung suka. Diba? Ikaw na lang mag-share. Electricity. Kung reklamo pa ito, basta mali kurinti, sige black. Be thankful. Kaya naman, kung may kurinti, walay, unsa? Kamalo mo kung walay kurinti, walay? Mayroon noon, tama! Be thankful to this. Mag-blackout na, okay. Diba? Kaya how about this? Internet. Ha? Kinsay nagpasalamat nga ang internet sa imong balay loading. Dugi kayo dito yun. Piso wifi, nagulog pa naman ng piso din eh. Loading. Ang kapan mo dyan kasulayan na. Kung sa day na. Diba? How about this? Car or sakyanan. 6.4 billion or 84% do not have cars. Sa tibong kalibutan na, walay sakyanan. So di ang naman ay sakyanan, sige, reklamo. At di bali na sa single or ka naman maguyam kay, salamat, traffic. Ikaw, sa mong tagayaw-yaw ng asawa? So, traffic! Malate ko sa simbahan! Malate ko sa Bible study! Di ka ganahan ng traffic? Kasi dili ka ng traffic dili. Simple na kayo, sito pa gana. Ganahan ng traffic? Ganahan ka ng dili ka ng traffic. Kitang tanan no? Kamala mo sa ito bag sa... Masay sulbat sa traffic? Pag backline! Na yung traffic wala. Sulbat no? You should be thankful. Nga naman. Ako ba nag-backline kasi nga kumayo ikaw? Kung di man di aircon, at least nagsakay kang motor. From your house to your church. From your house to your work. Gikan sa imong balay, padulong sa imong trabahoan. Gikan sa imong balay, padulong sa eskwelahan. Ako ba, wakil, nahilis na naman lapang-lapang. Kung sa ilang reaction, thankful. Salamat, Lord, kinaka-eskwelahan ko, nakatrabaho ko.
Happy people. One time, yun si John Mark, yun siya sa kuha, yung ganito sa istorya sa Papa, Mama, happy kayo ko. O kung happy man ka. Yan siya, ikaw na siya. Nag-play minikin-kin nito. Kung yun, kanang happy kayo ko. Kung sabi dyan, siya nga, happy kayo ko, kaya wala ka tablet. Wala na siya naka-tablet. Wow! Simple appreciation sa ginabuhi. Diba? Another one, education. Sa muling eskwelahan, daghan kay project, daghan kay assignment, daghan na, oy! Daghan kay na! Pasalamat ka kay nag-eskwela ka ang uban, isa kung saan, gusto mo kay eskwela, nilinggyan ka. Naay ginikanan mo gasto ni mo, tagpila ka 100,000 sa gigasto per year. Just for you, aron na ikaw maka-eskwela, padala ka sa eskwelahan, makakaton ka. So don't be what? Eskwelahan man eh. I deserve. Di ba? Education. Pasalamat ka kay naka-eskwelahan o ba, dili naka-eskwela. Isa pa, roof. Almost 1 billion lack adequate housing. Walay balay. Magpasalamat ka kay na kay bungbong mo katok na mapasilungan. Ang uban wala dyan. Wag kay katulugan. Di na rin sila tama. Maor yun ay lang pala. Ikaw ka ay maula mo kung sa mga balay pastor kaya wala na human. So what? At least ikaw human. Imagine na kayo mong balay kompleto, hindi ikaw pingis. Di ba? Pahala, nagdili kompleto yung mga balay, at least ikaw kompleto ka. How? It's because you worship Jesus Christ. Di ba? Hayapon sa simba mahamanoy. Dali arapon kayo sa simba mahamanoy. Di ba na? Reklamador kayo ng tao. 400 people die daily because of their faith. Ikaw, kaya na mo pagkamantiyan si Jesus Christ? Or magsige na tagreklamo. Usa naman ni Lord, wala naman kayo ganun, Lord. Entitleitis. Because we want more. I deserve more. So, ang pahinumdum ni Lord sa ito, count your blessings. Increase your appreciation, lower your expectation, recipient of grace, surrender our rights. Dilit na pareha sa itong trabahante nga nagtrabaho sa alas 12, alas 9, Amo, Rene, mas dugay kung nagtrabaho kaysa sa yahan. Be thankful, kung tagaan kag Kristo. Pareha sa kinaya sa bata ba? Mama, Papa, gaya kong money please. Tagaan niyo piso, malipay na, dili. Ha? Parehas ni Faith, o parehas ni Jenmar, tagaan mo ng piso, malipay na nili. Dako ka nag-isip. Tagaan ng 50, katong papel. Ha? Di na kailang money. Ang nailan na katong sinsilyo. Di na ka pasalamat, pero sa gamay nga butang sa atong kinabuhi, kinahanglan kamauta mo pasalamat. In terms of money, either piso, 5, 10, 20, or whatever bill it is, pagpasalamat ka. O, habit na mahuman ang tuig. How many days na lang? 40? 40 days? O, nagpasalamat na mga Lord, hapit na yun, mahuman ang 2025. 2026 na sunod, mayroon na sa nagawang edad. Di ba? Ingon pa nila, madungagan na sa dako ang katong sa ulo. Be thankful. Pagpasalamat. Lord, na ako'y... Salamat, Lord. Ayaw na dagang reklamo. Dili man buta ang Diyos nga wala sa kahibaloon sa ikinanglanan. Dili kanang manhid ang si Lord nga wala sa kahibaloon sa angay din himuon para nato. Si Lord nagpahinumdum ngayon sa man, we should be thankful. Ikaw, nagpasalamat ba nga naay Domingo? Kasi nagpasalamat din na Domingo.
O, nga naman. Magkabahulay ka gikan sa imong trabaho. Makatulog-tulog, pagkapanagsa nga tulog na, gikagalaw na hangtod alas 5. Di ba? Kay Lunes hangtod Sabado, di ka magsakit, di ka katulog. Tama? Pagka Domingo, tulog nga, hinsod ang lawas. Pasalamat nga sa man, bugnaw ato ang simbahan, kaya kung ba nagsimba ka, kaya pagkakabal sa bali, 30 minutes na naman ito. Komportable kaya itong simbahan. Pasalamat nga sa man. Next, Lord, sumidahon kayo. Pero tagaan ko na mo kusog. Makatikang jud ko. Diba? Simple nga mga butang sa itong ginabuhi, pero dili ta ka mapapasalamat. Because, what? We want deserve more. We want to be served. Okay? In Luke chapter 23, verse 40 to 41. Apan ang usami tubag sa pagbadlong kaniya. Look at this. Sa letter 3, number 3, recipient of grace, surrender your rights. Atong mga taon sa katong time kikilansang sa Jesus Christ. Apan ang usami tubag sa pagbadlong kaniya. Wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga anaa ka man unta sa maorang silot? Kining atong kahimtang makatarunganon gayon kay kita nagdawat man sa angay nga balos sa atong mga binuhatan. Apan kining tawhana walay nabuhat nga daptan. Kasi nahitawan ni duha, di ba? Pilang ka magkilansang dito sa krus, kaban ni Jesus Christ? Tulo sila tanan, apil si Jesus Christ. So, sa istorya sa usa ka tulisan. Kung tinod ka nga Ginoo, naaw diha sa cross, luwasang imong kaugalingon o luwasa pod me. Unsay tubag sa pikas nga tulisan? Wala ka maulaw sa imong gisulti, o ka mahadlok sa Dios. Kita angayanta sa to angayanta ngayon sa cross kay sa man. Unsa na sila? Tulisan magkamatan. Pero kini siya, wala ni siya gibuhat nga dautan, wala ni siya istala. Dili ni sa angay nga sa man. Ilansang sa cross. Dahil sa isulti niya, o siya mingon Jesus, hinumdumi ako, inigabot nimo sa imong gingharian. O sa itubag ni Jesus Christ? O si Jesus itubag kaniya sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw, nga karong adlaw, adto ikaw sa paraiso uban kinako. Simple lang, Lord. Basta may gusto niya pakita, ipahinom sa to. Lord, kawatan ko. Lord, makasasala ko. Lord, palaaway ko. Lord, himantayon ko. Lord, libakira ko, libakiro ko. Unsa ba tanang klase nga dili maayos na to ang ginabuhi? Isang simple lang, sorry Lord. Diba? Surrender your rights. Surrender our rights to Jesus Christ. Unsay sulti ni Jesus Christ? Karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Ang pagkasulti ba dito ana sa laing nga terms or sa isang nga term karon dayon uban kanako sa paraiso. Surrender. Aron nga mawala na sa ato ang kinahanglan nga entitleitis. Dili ta mahagbong sa klase sa sala nga entitleitis or sa ngilad nga batasan nga I deserve more. Kaya pahinumdum ni Lord sa toa. Number 1, ibha ang imong panalangin. Pag-ihap, either problem, trials, or blessings. It is all the way blessings na ni Lord para sa iyo. Aron makakapon ka, aron malipon ka, aron mukusuwag ka. That's the reason why. So pag-ihap, gikasaban ko sa ko ang mama papa Lord, thank you. Gikasaban ko sa ko ang amo Lord, thank you. Na ako'y bayron ng Lord, thank you. Diba? Kabantay mo sa security guard nga, asa nasa nga department. O man, kabantay mo sa Jollibee. Kailan ang trabaho niya sa Jollibee sa inyo, dili? Sa toa. Kailan dili?
Inigawas na to sa isulti sa trabahante o sa security guard. Thank you. Inya imong plato dito, gihipos wala. Wala, oy, gibihaan na to nimo, kasi naghipos. Ano nagsulti? Ano ba? Naglikramo sila? Wala! Gidaghan. Ilahang giserve dito pero sa Jollibee, pero di mo tangan mo basura, kung sa pailain di mo tangan dito para mausa na lang. Pag tindog di mo, inigawas mo sa gift, kung sa'yo sulti, thank you. Inana na kasimple ang kinabuhi. Thank you. Lord, thank you. Makasulay na nagpasalamat ka lang sa Ginoo, ganiya pagmata mo. Lord, thank you. Hinugay ko na kamata, lamig ako tulog. Ang uban, ha? Wala'y tulog-tulog. Ano sabi dyan? Ang uban, ang mga tugog simahan kay para makatulog. Thank you. Pero, manok-manok lang na kay napay mensahe ang Ginoo. Then, it's okay. Dili judgmental si Lord. Pero si Lord, muhatag og mga mupahinumdum sa taong kinabuhi tungkol sa angay na tuyo. Diba? Kung nagasto ka padulong din Lord, thank you kay nagasto ko ilay pasahin mo 15, pagbalik 15. Lord, 30, wala na ako ang load, Lord. Okay lang. Thank you, Lord. Diba? Oh, just like this, as I remember this, daghang mga ginikanan niya, sabakan mo magpasalamat ka kay kung saba, himsog na ikaw ginikanan, ganahan ka maglantaw sa ibang anak nga hilomon, magtumok ra dito. Nawagi ka. Mag-aanar sa iyo, or kahan ng luya. Kasi ginikanan malipay na. Wala no? Magpasalamat ka nga. Basta na, scare ni mga anak. Basta na scare, himsog ang panglawas. Thank you, Lord. Bulihog ako anak, himsog, bungisi mo, smile mo, hilak mo, sabaw, sabaw. It's okay. Naganit, I don't know kung salina ba rin, it's okay not to be okay. Lord, diligent ko okay rin, Lord, kaya nasakitan ko, nagproblema ko, sa ba? It's okay, Lord. Thank you. Ang gusto lang ay pahinamdam sa to ang Diyos, sa to ang kinabuhi. Kuhaon ang kinaiya nga, I deserve more. Lord, gamay, daghan, insakto, kulang ba, or thank you. Tingnan lang yung tapat. Salamat kay na ang kakaroon. Ina. Kanamasin mo luyo. Ina, thank you. Thank you kay nakakaroon. Na-bless ka ayo ko nimo. Usa na ka nga panalangin sa akong kinabuhi. Ingay na, panalangin ka sa akong kinabuhi. Di ba? Pila na lang atong ihaponan? Siyam na lang? Thank you kay naakaw na panalaginan ko nimo. Di ba? As simple as that. So God reminds us, beware of entitleitis. Be grateful. Sabi ni saya, salamaton. I want you to bow down our heads and close our eyes. And let us pray. Think about the things, muna ang mga butangan nilabay sa imong kinabuhi nga, nagsigit ang reklamo or nagsigit ang, Lord, I deserve more, I deserve this, I deserve everything. Kay ako'y papa, ako'y mama, ako'y bana, ako'y asawa, ako'y kinabagulangan nga anak. Starting this time, God wants us to be thankful. Kung dili kayo mo servisyo yung mga asawa, dili kayo sa mga kailanom sa imo, thank you, Lord. Kaya pinahangin niya na makakatong. Kung dili kayo mo storyan I love you, kung kulang man ang ihantag na sweldo or income, thank you, Lord. Kay pinahangin na ni ako mismo nga asawa, maningkamot ko unsa. Diba? Sa pagyan, kung ang imong anak, lihukan o banha, thank you, Lord. Kaya na ako'y anak, o na ako'y pamilya na himsog. We should be thankful to everything
kung sa ihatag ni Lord. Thank you, Father God, sa mga pagkamayo ka na mo. Siguro gusto na mo, Lord God, nga sa among kinabuhi, kami ang mayroong sentro sa attraction. Center of everything. That's why, Lord, sa among kinabuhi, there are times nga diligid ko matinudanon. Kaya gusto na mo pabor sa among kanunay ang sitwasyon ko ang kinabuhi. But because of you, Jesus Christ, sa imong pagpahinumdom, makamahumi, mupaubos sa mo ang kaugalingon. Whatever situation it is, kabalobi mo appreciate, kabalobi mo pasalamat. Ug nga dili obligado ang matag usa nga mo ni ang imon, mo ni ang imon. Because of your love, tungod sa imong gugma, O Dios, ang matag usa kahibalo ug makakaton unsay angay namong imon pinagi sa pagtabang o pagtudlo sa matag usa namo nga mga kinabuhi uban sa among mga kaigsunan. Lord, salamat, Father God. Kung na may mga tao nga nagbuhat og dili pabor o dili maayo sa amuha, amo nang gitugyan diha kanimo ang among katungod, ang among angay nga himuon, unsa pay angay namong buhaton, Father God. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat, Father God, sa mga simple nga mga butang. Kami makahimo sa pagpasalamat sa imong pagpahinumdom. Salamat, Lord God, nga nakamatami, nakaanhimi sa simbahan. Salamat, Father God, nga nakahimo mi sa pagdaig at pagsimba ganito. Na ami balay, dili man kumplito, dili man human, dili panas kanindot sa uban. Pero doon nami masandigan o kapasinunan. Doon ay simbahan, doon ay mga kaigsunan na mo mutabang. It's not only mutabang sa financial, spiritual, o pahimang na po sa among kinabuhi nga naa na dahil mi sa mga kinaiyan na dili mao o dili maayo or makapadaot na kanang Lord. Thank you, Father God, labaw sa tanan. Kanunay kang faithful, umatinud-anon ka na. That's why, Lord, akong ginasalig diha kanimo ang tanan. Kung na may kinaiyan na mo, Father God, nga reklamador, amo kining itugyan diha kanimo. Amo kining gisalig diha kanimo, Lord. And as we surrender everything to Jesus Christ, I want you to stand. And say, thank you, Lord, sa imong gilingkuran karon. Atong itugyan sa Dios sa mga kinaiya nga dili maayo kanato sa atong kaugalingon. Tindog ug barog ug gisalig na sa Dios. Una ang atong kaugalingon. Basin kita diay ang may problema. It's not somebody else. Dili ang uban, kundi ang atong kinabuhi. Isalig ka sa Dios. Diyos sa iyang saat pagkaliat niyaging Domingo nga mga pagtulunan, dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan, ug ang Diyos mohatag og katagbawat sa ato ang kinabuhi. Father God, we commit to you everything, Lord God, sa among kinabuhi, sa among mga pag-agong paningkamot, including our lives, sa among pagkinahiya, pagpamatasan kada adlaw, Lord, our family, this church, Lord, yan kini nga simbahan. Among kinabuhi, O Diyos, ang tanan, among mga kaigsunan nga wala na mo nakita din karon. Amo silang gisalig diha kanimo, lakip na ang among kaugalingon. E kami makakatol sa pagpasalamat sa imong pagkamayo sa among kinabuhi. Problema man pagsulay, ikaw, Diyos, dunay katuyuan. Aron kami malikon, aron kami makakatol, aron kami mapanalangin. All these things we give thanks in the mighty name of Jesus Christ. Amen.